Hanggang ang ex-girlfriend ay bigla ang sumulpot sa engagement party na parang baliw. At walang pakundangan na tinakpan ang isang nakamamatay na saksak para sa kanya. Dahil dito, nagulat ang Ziyi nang malaman na ang bigla ang paghihiwalay ng ex-girlfriend 5 taon na ang nakalipas ay may ibang dahilan pala. May mga kaaway na gustong pumatay sa kanya na natuklasan ni Xiamo. Kaya dinala si Xiamo sa probinsya bilang bihat at ginamit ang buhay ng Ziyi bilang panakot. Pinilit ni Xiamo na magpadala ng breakup message sa Si. Mula noon, ikinulong niya si Xiamo sa probinsya. Sa loob ng 5 taon, dumaan si Xiamo sa maraming pagbubuntis at miscarriage. At ang kanyang isipan ay unti-unting nasira dahil sa paulit-ulit na pagdurusa. Ngunit ang gantimpala ay hindi nagpatigil sa mga puot na tao sa Si. Kaya nang malaman nilang magpapakasal na ang Si, ginawa niya ito para lang pagdusa ng presidente. Ipinadala niya pabalik si Xiamo na parang baliw. Halos napatay pa niya ang presidente. Ngunit hindi niya inasahan na muling sisira si Xiamo. Nang marinig ang mayabang na kwento ng kaaway, ang mga nangyari kay Xiamo sa loob ng 5 taon. Gusto ng presidente na patayin siya agad. Hindi niya inakala na niloko siya ng langit ng ganito kalaking biro. Nang siya ay nasa pinakamababang punto dahil sa pagkabigo sa pag-ibig. Ito ang kasalukuyang kasintahan na nagsama sa kanya sa pag-ahon mula sa dilim. Pero ngayon, kailangan niyang pumili sa pagitan ng dalawang minamahal na babae. Kailangan niyang magdesisyon. Si Ginoo Shen at si Miss Xia ay ligtas na mula sa panganib sa buhay. Talaga bang, pero sa mga taong ito, nakaranas siya ng matinding paghihirap. At ang kanyang isipan ay seryosong nasira na. Bukod pa sa maraming beses siyang nakaranas ng karahasan na nagdulot ng pagkalaglag, na hindi na maaaring magkaanak kailanman. Ginoo, mas lalo kang nakakaramdam ng pagkakasala ngayon. Ngunit bigla na lang dumating si Lolo sa oras na iyon. At tinawag pa niya ang Ziyi papunta rito. Nagtataka rin ang kasintahan at sumunod na rin. Alam ng Ziyi na ayaw ni Lolo kay Xiamo noon pa man. Kaya nga nangyari ang ganito. Mas lalong hindi niya matatanggap si Xiamo. Akala niya ay dadalhin lang siya para kumbinsihin. Pero imbes na ganoon, pinilit pa siyang tanggapin si Xiamo. Sinasabing si Xiamo ay nagtiis ng napakaraming paghihirap para sa kanya. Bilang ihisi ng grupo, kung pababayaan mo ang isang babaeng ganito, tiyak na ikaw ay husgahan. Ang taong tumulong sa iyo ay nagtitiis ng malaking kahihiyan. At ang kanyang mga magulang ay pumanaw na. Kung hindi mo siya aalagaan habang buhay, ito ay pagiging makasarili at walang utang na loob. Ikaw at ang buong pamilya Shen ay mawawala ang dangal. Hindi iniwan ng presidente ang kasalukuyang kasintahan dahil sa moral na panghihikayat ng kanyang lolo. Hindi niya iniwan ang kasalukuyang kasintahan. Alam niyang ang minamahal niya ngayon ay ang kasalukuyang kasintahan. Nangakong mag-aalaga siya kay Xiamo buong buhay niya. Pero ayaw niyang pakasalan siya sa paraang may awa, dahil mas lalong masasaktan siya niyon. Nang makita ng lolo na hindi magkaintindihan ang apo niya, kaya naisip niya na ikabit sa kasalukuyang nobya. Hindi ba pwedeng panoorin na lang siyang nagwawala? Parang nasa impyerno. At ikaw ay masaya pa rin kasama ang taong iyon tulad ng dati. Ang mga salitang ito ng lolo ay para sa apo niya. Pero sa totoo lang, para kay Baing din ang mga ito. Nakikita si Baing na nagdadalamhati habang umaalis. Alam niya na nakuha niya ang tamang pagkakataon. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik para hikayatin si Baing na makipaghiwalay sa Si. Sabi niya na bitawan mo na siya. Walang magsasabi na walang puso ang Si. Pero kung hindi siya magiging responsable kay Xiamo, siguradong tatanggihan siya ng lahat. Ganoon niya, naloko si Baing. Ayaw niyang mahirapan ang Si. Kaya sadyang nagpakita siya habang inaalagaan ni Ziyi si Xiamo. Magsalita ng mga malamig at matalim na salita. Anong pakialam niya? Gago hanggang wala ng silbi. Yinging, wag mo akong siraan. Kaya umalis ka na sa kanya. Lumayo ka sa taong ito na puno ng pang-aakit. Nang pinoprotektahan ni Ziyi si Xiamo, nadadama niya ang pagkasensitibo at nasaktan ang kasalukuyang nobya niya. Humingi siya ng paumanhin na may sakit na damdamin. Samantala, sinamantala ng nobya niya ang pagkakataon na maghiwalay. Ang presidente ay lubhang naguluhan. Si Xiamo ay na-stress at hindi makaalis. Kailangan niyang hayaang umalis ang kasalukuyang girlfriend. Katatapos lang ng girlfriend sa ospital. Ang malupit na kilos niya sa loob ng ospital ay nagdulot ng galit sa mga tao. May ilan pa nga na nagbuhos ng mainit na tubig sa kanya. Nagvideo pa sila at nagbanta ng online harassment laban sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, tinatanggap niya lahat ng ito dahil alam niyang mas masama ang kanyang ipinapakita. Mas determinado ang presidente na iwanan siya. Ang video niya sa ospital ay kilalang-kilala na. Ang kanyang reputasyon ay tuluyang nasira sa isang gabi. Ginawa mo ba ito ng sinasadya? Isang kapalaran na hindi kayang tanggapin ng isang babae. Ang kapangyarihan ng anyo at sexual na damdamin. Ngayon, mas kailangan niya si Xingyuan. Tungkol kay Xingyuan, hindi naman kailangang lagi tayong magkasama. At saka magbabayad ng ganoong kalaking kapalit. Hindi ko rin naman siya pwedeng sirain, di ba?
Diretso mo na lang sabihin sa kanya na maghiwalay na kayo. Bakit pa kailangang maging ganun kahirap? Pagkatapos ng lahat, may nararamdaman pa rin siya para sa akin. Dati, nawalan ako ng pag-asa sa buhay. Hanggang sa nakilala kita, lahat ng ari-arian ko ay iniwan ko sa'yo. Sing you. Ako at ang lahat ng akin ay iyo na. Pwede ba kitang pakasalan? Handa akong magpakasal, pero ayaw ko sa iyong ari-arian. Gusto ko. Nasa akin ka. Kung sasabihin ko na lang ng diretsyo. Tiyak na mas lalong hindi siya magpapatalo. Mas mainam pang maging masama. Samantala, sa kabilang banda, para mapilit si Lolo na agad na iwanan ang kasalukuyang nobya, naglabas din siya ng video sa internet. Akala niya sa ganito ay makakapagpakasal ng payapa si Sunzi kay Xiamo. Ngunit hindi niya inasahan na lubos na nagtitiwala ang CE sa pagkatao ng kanyang kasintahan. Naalala niya noong una silang nagkita. Ang kanyang kasintahan ay buong tapang na tumulong sa kanya, isang estranghero, na inabutan ng tulong. Naniwala siyang peke lang ang pagiging malupit ng kanyang kasintahan. Siguradong ginagawa niya ito para hindi siya mahirapan. Kaya ginamit niya ang ganitong matinding paraan para pilitin siyang makipaghiwalay sa kanya. At sa sandaling iyon, hawak ng nobya ang lahat ng regalo na ibinigay ng presidente. Handa na siyang magpaalam sa presidente ng huli. Ngunit akala ng lolo ay muling magbabalikan sila. Kaya para hadlangan ang kanilang pagkakasundo, tinawag niya ang mga mamamahayag para gulatain si Xiamo. Ikaw ba ang tagapagmana ng pamilyang Xia, si Xiamo? Saan ka ba naranasan ang pang-aapi sa loob ng 4 na taon? Si Zhang Baoxiong lang ba ang may sala? Walang langa o sa walang butas na itlog. Nang api ka, wala ka bang kahit kaunting tanong? Zhang Baoxiong, Zhang Baoxiong. Zhang Baoxiong ah. Zhang Baozhang. Baoxiong Zhang Baoxiong Zhang Baoxiong Zhang Baoxiong. Ginoong Shen, Ginoong Shen. Sinasabing si Miss Xiamo ay kasintahan mo bago siya nawala. Magsasama pa ba kayo? Hindi mo kailangang gamitin na dahilan na sira na siya. Para iwanan siya. Hindi. Huwag. Jasmine. Huwag. Jasmine. Gusto kong magising. Haha, magising ka na. Hindi, Jasmine, magising ka na. Jasmine, umuwi ka na kasama ko, okay. Ay, hindi mo naman ako kailangan. Talagang hindi. Sa puso ko, ikaw ang pinakamagandang babae sa mundo. Sumunod ka at umuwi na tayo. Pinakamagandang babae. Ginoong Shen, handa ka bang pakasalan siya? Ginoong Shen, hindi mo ba siya kinaiinisan? Si Xiamo ay nagtiis para sa iyo. Kung hindi mo siya pakakasalan, ibig sabihin, talagang kinaiinisan mo siya mula sa kaibuturan ng iyong puso. Kung ayaw niya sa kanya, ayaw din niya sa akin. Ayaw din niya sa akin. Hindi ako ayaw. Kung ganun, pakasalan mo siya. Dahil sa'yo, tiniis ni Xiamo ang lahat ng kahihiyan. Kung hindi mo siya pakakasalan, ibig sabihin ay ayaw mo sa kanya. Anong klaseng pinakamagandang babae ang puro lang palabas? Pakakasalan mo ba si Xiamo? Pakakasalan mo ba siya? Ginoong Shen, pakisagot naman po. Pakisagot mo nga. Sagot ng diretsyo, please. Ginoong Shen, ayaw mo ba sa kanya? Layo ka. Ayos ka lang ba? Ganito niya ako nilabasan ng ilang halik. Habang ginagawang gulo ko siya, ano ginagawa mo? Kumakain ng pagkain ko. Gusto mo ba, Ginoong Shen, sagot ng diretsyo, please? Bakit hindi ka sumasagot? Ginoo Shen, ulitin mo ulit. Bakit po, Ginoo Shen, pakisagot mo ng diretsyo? Pakakasalan kita. Pinapayuhan kita. Si Ayuan ay magpapakasal sa akin. Malapit na niyang halikan ako. Star-Lord. Ito ang tamang desisyon na dapat mong ginawa ng matagal na. Kailan ang kasal ninyo ni Xiaoyu? Ginoong Shen, pakiusap, sagutin mo. Ginoong Shen, Ginoong Shen.
Fan Yang. Huwag magdusa. Ito ba ang gusto mo? Pinipilit si Xinran. Sa wakas, pumayag siya. Ngunit si Xiamo ay isang inahing manok na hindi nangingitlog. Kapag siya'y ikinasal, hindi ba't mawawala ng supling ang pamilya Shen? Nang maagang namatay ang kanyang mga magulang, iniwanan nila siya ng napakalaking mana. Kasama pa ang mga ari-arian. Makakapalit ba ng isang apo ang mga anak? Siyempre, hindi. Pagkatapos niyang magpakasal, lalagay lahat sa kanyang pangalan ang mga ari-arian. Ayos na ayos. Tara, dapat na tayong maghanda para sa kasal ng pamilya Shen. Oh, CJ. Akala ko tapat na mahal ni Summer si Xiaowei. Pero kailangan kong sabihin kay Xingyuan. Lolo, bakit nandito ka? May lakad pa ako, aalis na ako. Sa ngayon. Ikalawang kasal. Ilang kasalan na ba ang naganap? Ginoo Shen, sagutin mo nga. Ginoo Shen, ngayong araw lang. Lahat ng paghahanda para sa kasal ay tapos na. Ngayon, opisyal nang ikakasal ang pinakabatang apo ni Shen sa anak ni Xia. Tama ba, Xingyuan? Sabi ng matandang si Xiaoying. Ang gusto lang niya ay ang pera ni Xiamo. Basta't manatili kang maingat at manahimik. Sa huli, magiging iyong manugang pa rin siya. Hala, panaginip lang. Hindi ko talaga papayagang saktan niyo si Xiamo at samantalahin ang yaman niya. Kaya, wag mong sisihin ako kung mangyari iyon. Bantayan mo siya. Hindi maaaring tumanggi ang binata. Kayo, bitawan mo ako. Ikaw. Kailangan kong makatakas. Ipagbigay alam mo kay Xingyuan. Mag-aasawa na ako. Binata, dumating na ang wedding dress. Dahil nakapagdesisyon na, hindi na dapat masaktan ang pagsisikap. Yang, kailangan kong kontrolin ang sarili ko. Pasensya na, ang tawag na iyong dinyal ay pansamantalang hindi maikonekta. Pakiusap, subukang tumawag muli mamaya. Sorry, the subscriber you dialed did not be connected for the moment. Please dial again later. Hello, Yao Yao. Hey Yao Yao. Nasaan si Yao Yao? Yao Yao.
Ginoo, umakyat na sa entablado. Ayan, Gil. Siya, handa ka bang pakasalan si Shen Xingyuan? Sa kabila ng mga pagsubok o tagumpay. Handa ka bang sumuporta sa kanya at manatili sa kanyang tabi? Handa ako. Ginoong Shen, handa ka bang pakasalan si Gen? Siya, sa kabila ng kalusugan o karamdaman. Gusto ba nilang samahan siya at suportahan siya? Si Shen Zian, si Inying, halos mamatay na. Dali, puntahan mo siya at iligtas. Anong sinasabi mo? Itulak mo ang taong ito palabas, security, tumigil ka. Anong nangyari kay Inying? Nasaan siya? Alam ko lang na si Inying ay nakalublob sa tubig at halos malunod. Anong nangyayari? Parang gusto ng groom na tumakas sa kasal. Pakakasal sa ganitong babae. Nagsisisi ba si Ginoong Shen? Tumakas sa kasal. Iniwan ako ni Anran. Ngayon, ikaw lang ang makakatulong kay Yinging, Shen Xinyu. Tama, lahat ng masamang ginawa niya noon ay peke lang. Huwag kang masiraan ng loob dahil dito. Sana'y maintindihan mo ako. Umalis ka na agad. Xinyu. Tingnan natin siksya mo. Hindi mo ba siya pinapayagang? Naharapin ang kahihiyang mapalabas na tumakas ang groom sa kasal. Gusto mong iparamdam sa kanya na mas mabuti pang mamatay na lang kaysa mabuntis ka. Xingyuan. 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 Sa ngayon, wala pang ebidensyang nagpapatunay na delikado si Bai-in. At siya, nawala ang mga magulang niya. Na mawalan ng lahat. Ngayon, ikaw na lang ang mayroon siya. Xingyuan. Gusto mo bang iwanan siya para sa isang bagay na hindi naman totoo? Iwanan mo ba siya? Ay naku, iniwan mo na ako. Molly, hintayin mo akong iligtas si Inying. Sisikapin kong pakasalan ka. Ay naku. Naniniwala ako sa lahat ng kay Inying at sa mga kaibigan niya. Sigurado akong nasa panganib na siya ngayon. Ay naku. Huwag. Nakikita ko lang si Inying na nakalubog sa tubig. Saan tayo pupunta para iligtas siya? Binubusisi ko ang lokasyon niya sa cellphone. Villa sa Western Suburb. CJ. Ay. Hindi na niya ako gusto. May bago na siya ngayon. Matagal ka na niyang nakalimutan. Ay, ito. Hahaha. Nakuha ni Ginoo ang puting kambing. Baka maibunyag ang iyong sikreto. Ano ang gagawin natin? Hindi kita mawawala ako. Hindi kita mawawala. Kaya gamitin mo ito para maghugas. Johnny. Halimaw, hindi maganda ang nangyari. Si Miss Sia nagpakamatay. Ano? Si Miss Sia ay naputukan ng salamin sa ugat at malakas ang pagdurugo. Ginoo, bumalik ka na at tingnan siya.
Wow! Salamat, salamat sa Diyos. Pagod ka na. Mahal kita. Pasensya na. Pinapunta ko na ang tao para kumuha ng sasakyan. Sige. Pero iyon. O mga bagay na iyon. Hindi ako. Sino ang nakaranas? Hindi nagsisisi. Wala. Hindi mo alam na ikaw. Okay lang ako. Ano ang sinabi ng doktor? Sinabi ng doktor na nalunod ka ng matagal kaya nasaktan ang baga mo. Hindi pa alam ni Shen Xinyuan ang sitwasyong ito. Pupunta ako para sabihin sa kanya. Sabi niya mahal niya ako. Kailangan niyang maging responsable kay Xiamo. Kung aabalahin ko pa siya. Marahil, may iwan siyang nakakulong sa pagitan namin ni Xiamo habang buhay. Nalilito at nahihirapan. Dapat siyang iwan ng tuluyan. Lumabas ka muna. Yaw yaw. Sabihin mo kay Xin na okay lang ako. CJ. May gusto akong iparating sa'yo. May 50 milyon sa card na to. Dalhin mo na. Laging iwanan ang aming pamilya, Shen. Para mapigilan akong magsalita. Natakot ka na baka ilantad ko ang tunay mong mukha. Maaaring magtalo si Xinyuan sa'yo. Okay lang si Inying. Tulungan mo akong alagaan siya ng mabuti. Siguradong magsisisi ka. Ha? Ay. Ayokong saktan ka at si Inying. Ayan. Nasaan si Ayan? Hindi ako umalis. Ayan. Sa kasal. Maaari pa rin nating ituloy ang kasal. Pwede rin kitang bigyan ng mas granding kasal. Kasal. Hindi ka rin naman nilagnat, Yuan. Nasa kolehiyo ka pa rin ngayon. Anong kasal ang sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Bakit suot mo pa rin yan? Si Miss Xia ay nakaranas ng matinding emosyonal na trauma at mga panlabas na salpok, kaya't nawala ng bahagi ng alaala. Ayon sa pagsusuri, nawalan siya ng alaala mula 4 na taon na ang nakalipas hanggang ngayon. Mabuti na lang at nakalimutan ang mga karanasang iyon. Ngunit ang kanyang kalagayang mental ay tila naging mas mabuti dahil sa insidente. Nakarecover na siya. Ngunit tandaan, hindi na siya dapat ma-stimulate muli. Kung hindi, maaaring muling magkaproblema siya. Ay. Molly. Anong nangyari? Yuan. Ano ba talaga ang pinagdaanan ko nitong mga taon? Bakit ako nakalimot? Wala naman, may nangyaring aksidente lang. Pero ang dami ng tao at mga boses sa isip ko. Ganito niya ako minahal, kahit ilang anak ang nawala. Sabi ng doktor, hindi mo pwedeng pilitin ang pag-alala. Kailangan mo lang malaman. Hindi ako umalis. Si Xiaoya. Xiaoya. 你好，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 你好,
Sinya. Salamat sa pagsagip sa isang masama kong tulad mo. Patawarin mo ako na walang lakas ng loob na magpaalam ng harapan. Dahil ang pagbaha sa villa ninyo ay isang palabas na ako ang nag-utos sa mga bodyguard mo na isadula. Nagsiselos ako sa aking pagiging materialista. Nakita ko mismo na pinakasalan mo siksya mo. Kahit anong gawin ko, hindi ko mapigilan ang aking pag-aari. Desidido akong pilitin kang iwan siksya mo. Ngunit karma ay may bayad. Halos mamatay na ako. Napakadelikado nitong laro. Ayoko na maglaro pa. Kaya nagpasya akong umalis na. Hindi na tayo muling magkikita. Yung 50 milyon na yan, hindi na kailangan. Pwede mong tanggapin ang kondisyon ko. Pero kailangan mo ring pumayag sa isang kondisyon ko. Anong kondisyon iyon? Maaaring itago ko ang nangyari sa bahay mo na muntik ng malunod. At huwag mong hayaan na maisakatuparan nila ang plano nilang kunin ang yaman ni Xia mo. Kailangan nilang dalawa. Masaya nilang pagsasamahin. Pwede mong tanggihan. Pero sa ugali ni Xing Yuan, ayaw mo rin sigurong makipag-away sa apo na may hawak na malaking kapangyarihan, di ba? Hindi na ako maniniwala sa mga sinasabi mong pang-akit. Pero kahit papaano, tumayo ka. Lolo, pahintulutan mo akong magpaalam ng maayos sa'yo. Yuan, saan ka pupunta? Saksing Yuan, pero sinabi ng doktor na hindi na dapat ma-stress siksya mo. Kailangan mo siyang alagaan ng mabuti. Kapag nakalabas na siya sa ospital, magpunta na kayo para magparehistro. Magpakasal na tayo ngayon. Pero palagi kong nararamdaman na may malaking pagbabago habang nawala ang alaala ko. Sa panahong yun, ang sakit ng ulo ko. Huwag nang mag-isip pa, walang pagbabago. Ang gwapo ni Director Shen. Tigilan mo na, Director Shen. Maliban kay Director Xia. Bakit ang ibang babae, sobrang tapat kay Ginoong Shen? Ikaw ang bagong dating. Hindi mo alam na para kay Direk Xia, pinatalsik ni Ginoong Shen ang mga mamamahayag. Binili ang media, binura ang mga chismis. Nakialyansa sa matandang may-ari ng Shen. Nagpa siya na magtatag ng sarili niyang kumpanya. Takot na mapahiya si Direk Xia kahit kaunti lang. Ang dami nilang pagmamahalan. Bakit hindi pa sila kasal? Hindi kaya. Si Ginoo Xia ba ang naghihintay na maibalik ang alaala? Bago muling pakasalan si Ginoo Shen. Si Ginoo Shen ay, kung gustong pakasalan ni Ginoo Xia, kahit kailan niya gustong magpakasal. Yuan. Au.
Salamat sa paghintay sa akin. Kaya, may dala akong regalo para sa'yo. Tada. Gawa ito sa isang bihirang palamuti. Sinasabing nagbibigay ito ng proteksyon. Isusuot ko ito sa'yo. Yuan. Hindi mo ba gusto ang regalo ko? Hindi. Gusto ko lang sanang. Oh, naalala ko na. Ayaw mo ba sa lahat ng mga produktong gawa sa seda? Nagawa mo na ang sketch mo. Halos nakalimutan ko na. Walang pagkakaiba sa kulay. Isang slot lang ang meron. At kailangan ko pang magmadaling tapusin ang submission. Ihahatid ko sa'yo. CJ. Maligayang Pasko. Sa iba, nagbibigay sila ng bulaklak sa Valentine's Day. Isang puno ng cypress ang ibibigay. Dahil palagi kong iniisip na ang iyong pagkatao ay katulad ng iyong pangalan. May mga sanga ng puno sa harap ng bahay. Nagmumulat ang niebe sa pagitan ng mga puno. Una sa lahat, dapat magpigil. Dahil may pananagutan na ako kay Xiamo. Kailangan kong isuko ang lahat ng bagay na nagpapahirap sa akin. Ayu, bilisan mo na. Tara na. Naghihirap ka na naman, hindi ba? Baby, huwag kang mag-alala. Kapag natapos na ni Mommy ang laban, kikita na siya ng sapat na pera para sa operasyon ni Lexi. Pagdating ng panahon, hindi mo na kailangang magdusa sa sakit sa puso. Siege, Mommy, mag-relax ka lang. Magiging mabait ako at maghihintay sa iyo sa bagong bahay. Kaya't umalis na tayo ngayon papuntang bagong bahay, okay ba? CJ. Litsad, narito na ang aking design draft. Pakisuyo, alagaan mo muna ang Les. Babalik agad ako. Sana makapagparehistro pa ako. Magandang araw po, mga hurado. Narito na po ang design draft ko. Narito na rin ang aming design draft. Oy, General Shen. Bakit personal mong pinuntahan? Siguradong para sa iyong kasintahan yan. Itong si Ginoong Wang. 2 tao ang sabay na nag-submit ng design. Pero isa na lang ang natitirang pwesto. Bakit ka nag-aalala tungkol dito? Ginoong Chen. Ikaw ang pangunahing tagasuri. Huling pwesto na to. Ikaw ang magdedesisyon. Ayu. Natural kong pinili ang aking kasintahan. Dapat niya itong ginawa. Ikaw ay na-eliminate. Pwede ka nang umalis. Hindi ko sila pwedeng makita. Anong ginagawa mo? Mag-ingat ka. Yuan. Kilala niyo ba sila? Bakit hindi ka pa umalis? Umalis ka na, bilis. Baka kailangan nating balikan at tingnan ulit ang plano.
Gusto kong mapunta sila. Sa isang masaya at magkasamang buhay. Miss, ikinalulungkot ko, hindi ka pinalad. Ang malaking paligsahan tuwing Hunyo 4 ay ginaganap lamang isang beses bawat 4 na taon. Para sa akin, talagang napakahalaga nito. Ikaw, maaari mo ba akong tulungan mag-isip ng paraan? Mayroon pa akong isang paraan. Nagkaroon ng muling pagsusuri sa amin. Siguro Wang ang may pinakamalaking kapangyarihan. Ngayong gabi magkikita-kita tayo sa bar. Baka pwede mong subukang makuha siguro Wang. Bumalik na siya. Maligayang kaarawan. Hindi ba maganda ang buhay? At ako naman. Nawala si Ahei sa karapat-dapat na makipagkumpetensya. Hello, Guru Wang. Ako ito. Hey. Hindi tayo uwi hanggat hindi tayo lasing ngayong gabi. Oh. Ha ha ha. Nandyan na si Ginoong Shen. Ang henyo na nanalo ng Muse Award ng 4 na sunod-sunod na taon. Siya ang magiging punong hukom. Makakapagpasigla ito sa ating malaking kompetisyon. Tara, inumin natin. Uminom kayo ng marami. Guru Wang, ikaw pala. Tungkol sa slot sa music contest. Pakisuyo, tulungan niyo po kami. Tara. Umupo ka na. Tinitingnan ka. Kailangan mong magpakitang gilas. Pwesto sa paligsahan. Ishikawa, ikaw. Kilala mo siya. Guru Wang, nagbibiro lang kayo. Paano ko makikilala ang isang tao tulad ni Ginoong Shen? Ako. Humihingi ako ng paumanhin sa aking pagkakamali kanina. Walang anuman. Sana patuloy mo pa kaming gabayan, Ginoong Shen. Haha. Come on, Director Shen, please sit down. Hey, come here and sit too. Hey, me. Here, I will give it to you. Sit here, teacher, I. Get lost. No. Just prostitute. Shut your damn mouth. Sino mang mangahas na insultuhin si Tia? Huwag ka nang makisali sa industriya. Isa lang iyon na slot sa kompetisyon. Karapat-dapat kang magpakitang gilas sa mga loko. Ako mismo ay isang taong walang pinipiling paraan para sa pera. Para lang magpasaya sa mga loko. Anong problema? Noong 6 na taon na ang nakalipas nang hinabol kita, gusto kong sabihin sa iyo. Alam kong nagpe-perform ka lang. Alam ko kung anong klaseng babae ang gusto ko. Hindi ako maaaring maakit. Ginoong Shen, yung mga usapin tungkol sa mga chismis na walang kwenta. Wala nang halaga sa akin. Ngayon, Roxy, bakit nandito ka? Siya ang anak mong babae. Ilang taon na siya? Asawa. Ipakilala ko. Ito ang anak kong babae. Ito ang asawa ko. Ikaw ay kasal na. Tito, ang mga sinasabi mo ay nakakatawa. 4 na ako ngayon. Siguradong kasal na ang mga magulang ko. 6 na taon na. At binibigay ko sa iyo ang lahat ng magagawa ko. Siyempre, hahanapin mo ang sariling kaligayahan. Ikaw ang kanyang asawa. Nagsusumikap kang magtiis sa bar. Bitawan mo, bitawan mo. Hindi mo pa alam kung sino ka. Huwag kang magpanggap na bayani dito. Pasensya na.
Ginoong Shen, kasado na ako. Pakisabi na lang sa akin na Miss Bai ka na. Mama, sino yung tiyuhin na iyon kanina? Siya. Wala siyang kahit sino. Naxi, maging mabait ka. Matulog na tayo, okay ba? CJ. Hi. Sapat na ang tindi ng ginawa mo ngayon. Bumalik ako sa bansa para gamutin si Ruoxi. May sarili na siyang kaligayahan. Walang dahilan para maghila-hila pa. Sige na nga. Ruoxi ay matalino. Matagal na niyang sinasabi na bitawan na siya. Bago pa siya maging mature, nakapagpakasal na siya sa akin. Mas naging kampante na rin ako. Tungkol sa nakaraan, kailan ba kita nakipag-agawan? Sisiguraduhin kong ipakita sa iyo ang lahat. Bobo, bakit ka pupunta sa bar ngayon? Sabihin mo nga sa akin, bakit parang playboy ka sa bank account ko? May pera pa rin na gusto. Naisip ko lang at talagang lumabas ako. Ano ang gagawin ko? Kailangan kong magpa-ospital agad. Tito, hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Bato, gusto mo ba yung babae na iyon? Tutulungan kitang makuha siya. Anong babae? Boss Shen, huwag kang magalit. Narinig lang namin na mahirap ang kalagayan nila. Dahil gusto mo yung mahirap na babae na ito. Hindi ka pa ba armado, hahaha? Tunay na mahirap ang pamilya niya. Tunay na mahirap talaga. Huwag kang magduda, tanungin mo si Xiao Zhao. Nakita niya ang impormasyon tungkol kay Baiyon. Walang trabaho ang asawa niya. Kailangan niyang kumita para sa pamilya. Kaya gustong-gusto niyang sumali sa paligsahan na ito. At bukod pa sa milyon-milyong premyo. Nanalo sa Muse Award. Sa buong mundo, malaki ang potensyal niya sa larangan ng disenyo. Nakalimutan kong pumunta sa bar ngayon. Para lang makuha ang slot niya sa kompetisyon. Ipapasok siya sa kompetisyon. Haha. Ginoong Shen, meron akong estudyante na pwedeng mag-withdraw. Pero, ako rin ay isang taong may dangal. Paulit-ulit mong ginagawa ito. Sapat na ba si Director Shen? Sapat na, sapat na. Babay na ako sa kompetisyon, magbabayad ako. Hindi na kailangang sabihin kay Bai ang dahilan ng paglaho. Gusto ko lang makakuha ng mas maraming benepisyo. Paano niya nasira ang sarili niya? Siguro sobra siyang uminom. Si Bai Ying, isang beses lang niya nakitang si Bai Ying. Hindi. Si Ying, hindi alintana ang lahat para sa kanya. Hindi pwedeng unang pagkikita lang ito. Pero si Boying ay bumalik lang pagkatapos ng 6 na taon sa abroad. Nasaan si Kongshan? Hindi nakuha ang kayamanan ni Xiamo. At hinayaan pang mahulog ang minamahal sa babaeng hindi na pwedeng magkaanak. Papatalsikin siya. Totoong bumalik si Baiyon. Siyempre. Lolo. Kilalang-kilala mo rin si Boying, di ba? Ano ang relasyon nila ni Yuan? Panahon na para paalisin si Xiamo. Nagkita na kayo. Hindi nag-atubiling masaktan si Yuan.
para lang makakuha ng pagkakataon sa kompetisyon para sa kanya. Napakalalim ng damdaming ito. Hindi ito maipapaliwanag ng pag-ibig sa unang tingin. Kilala na sila 6 na taon na ang nakalipas, di ba? Sa halip na maghinala, mas mabuting hanapin ang sagot. Ano ba? Ano ang mangyayari kung may magnanakaw ng disenyo sa final ng mouse design? Sa ganitong international na paligsahan na live sa buong mundo, kapag may kalahok na nangopya, mapipigilan siya sa buong mundo, pati na rin ay hahatulan ng lahat. Masisira ang kanyang reputasyon. Lolo, bakit mo tinatanong iyan? Talaga bang gusto mong malaman ang katotohanan? Kahit ano pa man ang magiging kahihinatnan, kaya mo bang tiisin iyon? Handa akong tiisin. Binibining P. Sumali na ako sa paligsahan. Hindi ba iisa na lang ang natitirang slot sa paligsahan? May nag-withdraw. Nag-withdraw si Ginoong Lining dahil sa sakit. Buti na lang hindi siksya mo. Oh, tama nga. Sa makalawa ang malaking labanan ng mabilisang pagbukas. Tandaan na dumalo sa tamang oras. Siyempre. Ang mommy ng baby ay nakapasok sa finals. Huwag kang mag-alala. Siguradong mananalo si mommy ng gintong medalya. Para sa paggamot kay Lucy, kailangan talagang maging una ang mommy. Ang kompetisyon sa disenyo ng kumpanya ay mula sa Asian Design Association. Hurado, sining na pagsusuri ng alahas at kasaysayan ng luho. Dito lang pinapayagan ang mga designer na magdala ng mga konseptong hindi pa tapos sa kompetisyon. Siyempre, sa pagsasanib ng Smith Group at 3 pangunahing auction houses, ang mananalo ay unang magliliwanag sa Paris bago ang kanilang obra. Ikaw at ang proyekto mo ay dito na namatay. Sinasaktan kita dahil sa iyo. Ikaw na lang ang humarap kay Zulinging para sa akin. Kapag mayroon na tayong bagong kasama sa kwarto, tayo'y lalabas ng bansa. Sa mga nakaraang taon, si Yuan ay naging maaalalahanin sa akin. Hindi ko kailanman naisip na magmamahal siya ng iba. Ano bang relasyon nila ni Yuan? Si Shenxi niya, anuman ang dahilan. Hindi mo na dapat ipakita ang anumang kahinaan sa iyong damdamin. Ang kailangan mong gawin ay maging patas sa iyong pangulo. Ngayon ay ang malaking kompetisyon. Mga kaibigan sa manonood, magandang hapon sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa patimpalak ng disenyo ng alahas ng Muse. Susunod, ako ay magpapahayag. Ang patimpalak ng disenyo ng alahas ng Muse ay opisyal nang magsisimula. Ang paligsahan ay gagawin sa pamamagitan ng grupo ng 2 tao. Ipakita ang inyong mga disenyo, at bibigyan ito ng marka ng mga hurado sa lugar. Ang makakakuha ng pinakamataas na puntos ay tatanggap ng gintong gantimpala sa paligsahan ng disenyo ng alahas ng Muse. Sige, susunod ay ang 3 grupo ng mga kalahok. Sila ay Guruk Siamo at paano magkakaroon ng 2 magkaparehong disenyo? Sino ba talaga ang nangopya kanino? Ano ba ang nangyayari? Bakit mo pinalitan ang aking disenyo? Para malaman mo ang katotohanan. Sabihin mo lang na ikaw ang orihinal na gumawa. Paano magkakaroon ng 2 magkaparehong plano ng disenyo? Sino ba talaga ang nagsusulat ng sarili niyang gawa? Malinaw na si Baiying ang gumawa nitong larawan. Bakit magkapareho ang gawa ni Xiamo at sa akin?
Bakit kailangan kopyahin ni Miss Bai ang gawa ko? Ganito ang sabi ni Miss Xia. Sino bang nagsusulat ng sarili niyang gawa? Ikaw, paano ka nagiging isang manloko? Ang manloko ay para lang sa mga walang integridad sa industriya. Hindi dapat lumabas si Miss Xia dito. Bakit kailangang mangopya? Bakit hindi ito pwedeng magpatuloy ng ganito? Tigil na agad. Pahinga muna ang laro. Nakita ko na ang design mo. Gamit ang jasmine bilang elemento. Bakit ngayon ay eksaktong pareho na ito ng kay Baiyin? O kaya ako ang nangopya sa kanya? O siya ang nangopya sa akin? Napakasimpleng bagay lang ito. Mahirap bang husgahan? Ano kung ipapaalam mo ba sa mga otoridad? Para ako'y maging wanted sa buong mundo. Para masira ang aking pangalan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto ko lang makita kung paano ka pipili. Shen Xinyu, dahil kay Maying may isang patay at 2 sugatan. Itinago mo ang iyong pagkakakilanlan para sa kanya. At ginawa mo ang lahat para sa kanya. Nakita ko lahat ng iyon. Ano ba talaga ang relasyon ninyo 6 na taon na ang nakalipas? Bakit nga ba ako nakalimot? Muli, huwag kang magpadala sa emosyon. Shen Xiyu, mahal mo ba siya? 6 na taon na ang nakalipas o ngayon. Hindi dapat ma-stress si Molly. Huwag sabihin sa kanya ang mga nangyari noon. Walang sasabihin. Ikaw ang punong hukom ng paligsahan. Sino ang nangopya? Ikaw ang magpapasya. Kung ako ang sisihin ng lahat, o ang Baiyin ang masisira ang pangalan. Sa lugar ng paligsahan. Hinihintay ko ang sagot mo. Ikaw na gago. Nangahas kang isisi kay Bailing. Anong gusto mong gawin? Kaya kong tanggapin ang kahit anong bagay. Maliban lang sa komplikado. May sapat akong ebidensya sa kamay ko. Sino ang nasa likod ng lahat? Naiintindihan. Hindi mo naiintindihan. Alam ko kung gaano kahalaga si Xia mo sa puso mo. Pero kailangan ko rin ang bonus na ito para magpagamot sa anak ko. Ang pagkatao at ang gawa niya ay nagkasakit ang anak ko. Lugar ng laban. Naghihintay din kami sa iyong desisyon. Mga Diyos, napakalala ng isyu ng panggagaya sa mga pandaigdigang kaganapan. Maraming mamamahayag ang dumating na. Nasa ulat ito sa buong mundo. Kailangan nating ipako ang plagiarist sa haligi ng kahihiyan, upang hindi na siya makabangon kailanman. Kung masyadong malalim ang pag-iisip tungkol sa panggagaya, madali itong mapapabagsak. Dapat talakayin ni Mali ang kontrobersya sa harap ng maraming mamamahayag. Kaya kailangan nating bigyan ng paliwanag ang pandaigdigang madla ng industriya. Hindi ako naniniwala na patuloy mong pinoprotektahan si Xia mo. Ginoong Shen, nakapagpaus na ang laban ng kalahating oras. Aanunsyo na ang plagiarist. Love. Napatunayan na ang plagiarist. Ano ba talaga ang nangyari? Sino ba talaga ang nagsasabi? Sino ba talaga siya? Sinasabi na ako ang nagrereklamo. Para akong mapatigil. Mapapahiya at masisira ang pangalan ko. Pero kailangan ko ang bonus na iyon para sa pagpapagamot ng anak ko. Para akong mapatigil. Mapapahiya at masisira ang pangalan ko. Mandaraya. Ako iyon. Ang orihinal na gawa kanina ay kay Baiyin. Ako ang nangopya. Ginoong Shen, hindi ka naman kalahok. Ano ang kinalaman mo dito? Ano ang kinalaman mo? Ang aking kasintahan, si Xia mo. Ang kanyang disenyo ay ako ang nanguna. Ginoong hukom. Nakita na.
Ngunit sa katotohanan, nadumihan ko ang disenyo ni Xiamo. Malapit na matapos ang pagpaparehistro. Ayaw kong mapalampas niya ang kompetisyong ito. Kaya't sinamantala ko ang pagkakataon na hadlangan ang disenyo ni Miss Bain. At ginamit ang aking kapangyarihan para alisin siya sa kompetisyon. Ngunit sa huli, sumali pa rin siya. Dapat sana ay hindi siya sumali. Patawad, ako ay nagkulang. Nangopya ako. Tungkol dito. Kakausap lang ni Xiamo, sinasabi niyang siya ang may gawa nito. Iyon ay para ipagtanggol ako. Pasensya na. Nabigo ko ang tiwala mo sa akin. Hindi naman wala. Kaya ang pangungopya na ito, hindi dapat ipasa sa dalawang ginang. Ako ang plagiarist. Dapat akong ipagbawal sa buong mundo. Mga kaibigan, talagang dapat akong ipagbawal. Bumagsak sa industriya. Bumagsak, bumagsak, bumagsak. Hindi ba siya bumaba? Hindi siya, ako ang may kasalanan. Hindi siya, ako yun. Ako talaga. Bilang ang nagpasimula, alam kong mali pero ginawa ko pa rin. Ako si Molly. Pasensya na. Nawalan ka ng tiwala sa akin. Pasensya na. Hindi ito dahil sa akin, mali ako. Hindi ko dapat naging ganito kakulangan sa tiwala. Hindi ko dapat pinagdudahan na tinatago mo ang nararamdaman mo para sa akin. Ayokong ikaw ang sisihin sa akin. Pero sa totoo lang ako. Molly. Pasensya na sa lahat. Ang aking kasintahan ay sobrang naiinis at delikado ang buhay niya. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Mula sa profesional na pananaw, ang disenyo ni Bain ay kakaiba ang husay. Pinagsasama ang ganda ng disenyo at lalim. Bilang pangunahing hukom, ibinibigay ko ang 9.9 na puntos. Handa akong maban sa buong mundo. Ngayon, ibinabalik ko ang entablado kay Yan. Ban Ying, pakiusap sa lahat ng mga hukom maging patas sa inyong pagsusuri. Xing Yuan. Shen Ken Yuan. Bakit? Bakit mo kailangang aminin ang mga bagay na hindi mo naman ginawa? Alam mo ba na ang iyong reputasyon at karera ay nawasak na? Kung hindi mo kayang bitawan si Xiamo, pwede mo akong itulak. Anak mong babae. Mahalaga ba ang sakit? Kung walang aberya, makakakuha ka ng gintong parangal para sa iyong disenyo. Malaki ang premyo. Gamitin mo para gamutin ng maayos ang anak mo. Alagaan mo rin ang sarili mo. Shen Xinyuan. Hindi ko gustong saktan ka o siksya mo. Kaya ako lang ang maaaring magnakaw ng ideya. Anong gagawin mo? Ililigtas ko siya. Siya ay isang paborito ng langit. Hindi ko siya pwedeng hayaang masira ang reputasyon. Ang disenyo ay okinopya niya o kinopya ni Xiamo. Kung siya ang sisihin, ibig sabihin masisira rin ang reputasyon ni Xiamo. Hindi rin papayag si Shen Xu. Ay! Miss K, gising ka na. Naku! Narinig kong si Ginoong Shen ay na-blacklist sa buong mundo. Nagulo ang stock market ng Shen Group. Alam niyang ayos ka lang. Kaya umuwi muna siya para ayusin ang kumpanya. Ang gago niya. Ako ang bagong responsable sa paligsahan kanina. Sinasabi mo ba na hindi ako na-blacklist? Walang anuman. Narinig kong siya ang utak sa likod ng lahat. Hindi na kaya ang konsensya ko. Inamin ko na sa komite ng hurado. Kaibigan, ayos ka na ba? Inamin ang pangunahing salarin. Ayuan. Ayuan. Pasensya na ako. Harry. At yung tao na nagsuot ng parehong damit ay Lolo. Ay naku, saan ka pupunta? Shen Xingyu, Yingzi. Anong ginagawa mo? Ayos ka lang ba? Anong meron sa akin?
Sabi nila ang salarin ang aminin. Akala ko, hindi ka naman siguro mag-iisip na ako ang mag-aamin, di ba? Huwag mo sanang isipin na ako ang magpapakumpiska ng gantimpala at kinabukasan. Shenda, ang Pangulo. Pakiusap, magising ka. May asawa at anak ako. Bakit ko iiwanan ang aking kinabukasan? Para tulungan ka. Maling akala. Sobrang damdamin. Ako ang nagkamali sa aking damdamin. Pasensya na. Sandali lang. Ano mang sabihin? Nadamay din ako sa iskandalo ng pamimeke dahil sa pamilya nyo. Napahiya sa harap ng lahat. Hindi naman sobra ang hinihingi kong 1 milyong pisong danyos para sa aking damdamin. Narito ang sapat na pera. Huwag ka nang lalabas sa harap ko mula ngayon. CJ, naiintindihan ko. Pupunta ka para aminin ang pamimeke. Tama ba? Bakit? Hanggang ngayon, wala pang balita na pinatay ka ng militar sa internet. Ay naku. Pupunta ka na bang aminin ang pangungopya? Di ba? Bakit? Hanggang ngayon, wala pang balita na pinatay ka ng militar online. Nagawa na nilang operahan si Lexi. Gamitin mo ang koneksyon mo para ma-invite yung doktor na sikat sa Jiangxing. Mag-operate siya. Sagot mo yung tanong ko kanina. Pupunta ako para aminin. Pero humingi ako ng tulong kay Lolo Shen Xingyuan para mapababa ang kaso. Tungkol sa bagay na ito. Alam mo na. Sobrang mahal niya si Son. Basta may makakatulong kay Xingyuan. Gagawin niya ang lahat. At ikaw. Ikaw ay na-blacklist sa buong mundo. Paano ka na mamumuhay? Sa anumang paraan, nakalikom na ng pondo para sa operasyon ni Lexi. Basta't kailangan, magtatrabaho na lang ako. Iyon ang kanyang anak. Dapat siyang magbayad ng perang iyon. Hindi ko pwedeng hayaang magdusa ka ng mag-isa. Sasabihin ko kay Shen Xingyu ang katotohanan. May kanya-kanyang pasakit si Xingyu at Xiamo. Huwag na nating dagdagan pa ang kanilang paghihirap. Hindi pinalitan ni Yingying ako. Bakit hindi siya nanalo ng gantimpala? Sino naman ang kusang loob na nangopya? Mas pipiliin ni Yuan na masira ang reputasyon niya. Hindi rin niya gustong ilantad na nangopya ako. Akala ko mahal niya ako. Ang ginawa niya para sa baing ay maaaring dahil sa katarungan. Pero tuwing nakikita ko siyang tahimik, bakit palagi akong nakakaramdam ng kaba? Ano ba talaga ang nangyari noong mga taon na nawala ang aking alaala? Yuan. Pasensya na. Hindi na ako magpapaka-imahinasyon muli. Muli, tinanong kita, ikaw ba ang nagpalit ng disenyo? Si Lolo ang tumulong. Ako rin siya. Ay naku. Ayokong magkasakitan kayo ni Lolo dahil sa akin. May mga bagay na kailangan kong ipaliwanag sa kanya. Hindi nagtakip ng kasalanan si Inying para sa akin. Bakit hindi siya nanalo? Sino naman ang voluntaryong nangopya? Nang si Yuan ay mas piniling masira ang kanyang reputasyon, kaysa ilantad na nangopya ako. Akala ko mahal niya ako. Ang ginawa niya para sa baing ay maaaring dahil sa kanyang pakiramdam ng katarungan.
Pero tuwing nakikita ko siyang tahimik, bakit palaging may nararamdaman akong hindi mapakali? Ano ba talaga ang nangyari sa mga taon na nakalimutan ko? Yuan. Pasensya na. Hindi na ako magpapaloko sa mga guni-guni ko. Molly, tatanungin kita. Ikaw ang nag-ayos ng disenyo. Si Lolo ang tumulong. Hindi ko siya kilala. Ay naku. Ayokong magkaalitan ka sa akin dahil kay Lolo. May mga bagay na kailangan kong ipaliwanag sa kanya. Sino na namang mayamang ate ang kausap mo? Ginagawa ko rin ito para sa mga gastusin sa gamot. Hello, Guro. Hello, Mommy Lexi. Wala si Lexi sa kindergarten. Saan siya napunta? Alam mo ba kung ano ang nangyari? Anong nangyari? Sabi ng paaralan na nawala si Lexi. Sabi ni Lexi gusto niyang mag-locate. Ano ba ito? Ikaw ba ang batang ito na hinahanap si Xing Yuan? Ako nga iyon. Bakit kamukha mo siya? Ah, sino siya? Ito ang asawa ko. Ang noo mo, mata at tainga. Parang eksaktong pareho sila. Medyo kamukha nga. Baka siya ang 17 anak ni Xing Yuan sa labas. Ay naku, sigurado akong ganun nga. Namamana mula sa lolo't lola. Kaya nga mukhang magkamukha kayo ng lola niya. Haha. Anong pangalan ng nanay mo? Bai Ying. Bai Ying. Xing Yuan, alam mo ba? Siya yung ikaw at si Bai Naxi. Naxi. Lucy. Bakit ka nandito? Nakatakot ka sa nanay. Alam mo ba, nakahuli ako ng usapan ng nanay kagabi. Ano? Sabi mo siya ay. Nakahuli ako ng usapan ng nanay kagabi. Ano? Sabi mo, siya ay akin. Ay naku. Kailangan mong ipaliwanag ang aking pinagmulan. Kakatawa. Anong pakialam ninyo sa pinagmulan ng anak ko? Kuminto ka. Kayo. Kunin ninyo ang bata sa akin, Lolo. Bitawan mo sila. Bilisan ninyo, kunin ang bata. Mga tao. Tio. Wala siyang sakit. Ayos ka lang ba? Hindi rin gustong ganito ng lolo mo. Pasensya na. Tara na tayo. Sana hindi na maulit ang ganitong bagay. Pinapangako ko. Tito, bakit mo ako sinikap iligtas kanina? Dahil ikaw ay anak niya. Palayain na sila. Hanggang sa dulo. Hindi ko talaga inakalang. Naaabot ka na sa puntong mahal mo na ang lahat ng nasa paligid niya.
Dapat ka nang makipag-usap ng maayos sa lolo mo. Hindi pa rin bumabalik ang puso mo. Hindi ka naman talaga nakipag-away sa lolo mo, di ba? Star Yuan. Talagang hindi ka dapat nakalabas si Lexi. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Si Lexi ay anak ni Baiying. Siya ang anak mo at ni Baiying. Ano ang sinasabi mo? Tingnan mo na lang, Sinran. Sobrang kamukha siya ng lola mo. Ito ay pamana mula sa nakaraang henerasyon. Sabi mismo ni Lexi, na siya ay 4 na taong gulang at naghiwalay kami ni Baiying 6 na taon na ang nakalipas. Paano magiging anak ko si Lexi? 6 na taon, talagang magkasama sila ni Baiying noon. Ito ay tiyak na gawa-gawa ng mga piraso ng katawan. Tiyak na susuriin ko ito. Sapat na. Lolo. Mula ngayon, huwag nang guluhin ang pamilya ni Inging. At itigil mo na ang pagnanais na palayasin si Jasmine. Bakit mo ako palalayasin, mabait si Shenye sa akin? Bakit mo ako palalayasin? Singyuan, wala talaga akong ganitong balak. Akala mo hindi ko pa alam. Ang design ng Muses Competition ay ikaw ang gumuhit kay Molly. Inaasahan mong si Inging ang orihinal na may-ari. Na hindi ako magiging pabor kay Molly. Kapag nailantad ko na si Molly bilang isang plagiador, malalaman niya ang tungkol sa nararamdaman ko kay Inging. Magagalit siya. Magkakaroon siya ng pagwawala, magka-crash. Ito ang sagot mo. Tama ba, Singyuan? Ako ang lolo mo. Paano mo ako masisigawan ng ganito? Marahil ay naayos na ito noon pa. Kapag muling nag-crash si Molly, gagawin nila ang lahat para muling mabaliw siya. Ganito, maaari mo akong pilitin na magpakasal sa ibang babae nang walang problema. Ano naman kung ganoon? Gusto ko nang lumundag siksya mo sa tubig at malunod. Lolo, mukhang hindi pa sapat ang babala ko sa'yo noon. Palitan mo lahat ng bodyguard sa loob at labas ng lumang bahay. A-report mo agad sa akin ang bawat galaw ng matandang Ginoo. Singyuan, parang kinukulong mo ako. Pinipilit mo ako. Singyuan, talaga bang gusto mong ikulong ang sarili mo habang buhay para kay Xia mo? Handa akong gawin iyon. Bakit? Bakit siya sobrang bait sa akin? Bakit ka pa nakasama si Baiying noon? 6 na taon na ang nakalipas, kasama ko si Mayon. Ako ang huling kaibigan sa mundong ito. Huling kaibigan ko. Sino ba ang nagpasimula nito? Gusto kong malaman ang lahat ng katotohanan. Gusto kong malaman ang lahat ng katotohanan. 6 na taon na ang nakalipas, binantayan na ako ni Xingyuan. Kung magbibigay ka man ng kahit isang salita tungkol dito, parang isang estranghero siya. Gagawin ang lahat para gantihan ako. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, hanapin mo na lang sarili mong paraan. Ay nako. Umalis na ang puti mong buhok. Baka matulungan kitang tanggalin. Sige, hanapin ko na lang mag-isa. Ang mga galaw mo ang boring. Tita, sino po kayo? Baby. Tita, ikaw ang iyong swerte sa pag-ibig.
Nagkaroon siya ng anak kay Baiye. Noong 6 na taon na ang nakalipas. Bakit mo ako niloloko? Ano ba talaga ang nawala sa akin? Ha ha ha. Magandang umaga. Anong nangyari sa'yo? Bakit basa pa ang buhok mo? Kukunin ko ang tuwalya para sa iyo. Ayu. Mawawala ba ang pag-ibig? Mawawala ba? Mawawala. Ang pag-ibig ay nagbabago at likas na pabago-bago. Talaga. Kaya maaari kang umibig kay Baing pagkatapos kong mawala, di ba? Ano ang iniisip mo? Iniisip ko. Yuan. Magpakasal tayo. Bakit? Ayaw mo ba? Kumusta? Yuan, kung ang pag-ibig ay may expiration. Pagkatapos nating magpakasal, mawawala rin ba ang damdamin mo sa akin? Hindi ba? Tahimik. Ano ang ibig mong sabihin sa kasuotan ng kasal? Designer. Matagumpay ang operasyon. Mabilis na makaka-recover ang anak mo. Salamat sa iyo. Siya nga. Ayan, Gil. Bye. Humahanga ako sa iyong talento sa disenyo. Mag-aasawa na kami ni Yuan. Kaya maaari bang tulungan mo kaming magdisenyo ng isang set? Hangin. Hindi ito maganda. Ay naku, saan ba ito nagdidisenyo ng wedding dress? Siyempre, parang pinapahirapan mo ang sarili mong puso. Ano bang sinasabi ko? Huwag mo na akong alalahanin. Matulog ka na. Maganda ba, Miss Bai? Napakaganda. Ayu. Maganda ba? Gusto mo ba? Maganda. Ang gown na ito ay bagay na bagay sa'yo. Tama lang sa iniisip ko. Gusto ko rin ang gown na ito, Miss Bai. Mamaya, ang natitirang bayad ay ipapasok sa iyong account. Ayos. CJ. Naway pagpalain kayong dalawa. Wala nang iba, aalis na muna ako. Binibining Bai. Binibining Bai. May isa pa akong hiling, sana matulungan mo kaming mag-record ng video. Ano nang i-record? Paki-record na lang ako, please. Hoy, Gino. Ayokong halikan ka sa harap ng iba.
Siguro hindi rin iyan ikakahiya ni Binibining Bai. Halika sa kaarawan, ay naku. Pasensya na, kailangan kong bumalik sa opisina. May meeting akong kailangang daluhan. CJ! Elma, bye. May tanong ako sa'yo. Sa kwento ng anak ng dagat, niligtas ng maliit na sirena ang prinsipe. Pero hindi naman ito nalaman ng prinsipe. Ano ang nangyari sa prinsipe sa huli? Sabi mo nga, ano kaya ang nararamdaman ng maliit na sirena? Siya. Tiyak na masakit ang loob niya. Iniisip ng lahat na ang maliit na sirena ay nagdurusa. Kaya gusto ng lahat na ipagkaloob sa kanya ang kanilang habag. Hindi ganoon. Sa puso ko, ang sirena ay karapat-dapat igalang. Igalang. Ang kanyang tapang, ang kanyang katatagan, at ang kanyang malalim na pagmamahal at katapatan. Nagpapasakit sa akin na respetuhin at ikalungkot. Kaya ang pag-urong ng prinsesa ay hindi dahil sa awa o pagtulong. Kapag nabigo, talagang nabigo. Walang masabi pa. Nabalik ang aking alaala. Nanghula lang ako. Hindi mo ba sasabihin kay Iyuan? May kaugnayan ba iyon? Gusto kanyang pakasalan at iyon ay kusa niyang nais. Talaga bang ikukulong mo ang sarili mo para kay Xiamo habang buhay? Kusa akong nais. Kusa akong nais. Ito ba ang uri ng kusang loob na gusto ko? Anong sinasabi mo? Sa susunod na araw, ikakasal na sina Xingyuan at Xiamo. Gino. Huwag na huwag siyang pakasalan ang manok na hindi nangingitlog. Ang mga tao ng binata ay nasa labas. Mag-iisip ako ng paraan para magkunwari na may sakit at makuha ang kanilang atensyon. Hanggang sa malayo. Naway maging masaya ka. Sabi ni si Cheng, ang pagdidisenyo ko ng damit pangkasal ay parang pagputol sa sariling puso gamit ang kutsilyo. Pero hindi naman talaga. Dahil tungkol sa pagmamahal sa iyo. Hindi ako nagsisisi. Ay naku, Yuan. Hindi mo na kailangang dalhin ako sa restaurant na iyon, alam ko na. Oh, CJ. Umaga. Ginoong Xia, may nagbabayad para sa iyong buhay. Sinasabi mo bang darating ang iyong kasintahan para iligtas ka? Naghahanap ng kamatayan.
Yeah, eh. Bakit mo ako ililigtas? Maaari namang hindi mo na lang ako pansinin. Ikaw ay isang mabait na dalaga. Hindi ko kayang manood na walang ginagawa habang may namamatay. Ginawang todo ang pagsagip sa akin. Para maramdaman niyang mas may kasalanan siya. 10 taon na ang nakalipas. Nang pinili mo ang tanikala na iyon. Naisip mo ba na magiging tanikala ka ng iba? Pero ang tanikala na ito ay nakakulong ngayon ng 3 tao. Nakakulong ka sa impyerno ni Zhang Baoxiong. Siya naman ay nakakulong sa kanyang pagsusumikap na iligtas ka. At ako. Nasaktan ka. Hoy, anong ginagawa mo? Fox, anong ginagawa mo? Yuan. Gusto kong marinig ang isang tapat na sagot. Mahal mo ba siya? Huwag mong sabihin. Huwag mong sabihin kung o hindi. Mahal ko siya. Sa totoo lang. May asawa na siya sa iba. Mahal mo rin siya. Sa totoo lang. May asawa na siya sa iba. Kahit na mayroon na siyang anak sa iba. Mahal mo rin siya. Kahit na mayroon na siyang anak sa iba. Mahal ko rin siya. Kaya. Hindi dahil sa akin siya na-invade ng iba. Hindi mo na ako mahal. Naaalala mo na. Sagot na. Hindi rin naman dahil may anak ako sa iba. Hindi mo na ako mahal. Hindi totoo. Sa loob ng 6 na taon, hindi mo pa rin ako nakakalimutan. Pero ako ay nawala lang ng 4 na taon. At hindi mo na ako mahal. Pasensya na, Jasmine. Sa loob ng 6 na taon na ito, palagi kong kinamumuhian ang sarili ko. Kinamumuhian ko ang sarili ko na hindi makabalik. Sobrang nagsisikap akong maibalik ang dating nararamdaman. Pero ang pag-ibig ay hindi na pwedeng baliktarin. Ayokong umalis. Siguro dahil siya, di ba? Basta masira lang siya. Matatanggal mo na ang pagmamahal. Huwag. Huwag. Hindi na marami ang natitira. Mahal mo siksing yan ng sobra. Paano mo naman magagawang saktan ang kanyang puso? Sa loob. Shen Xingyu. 6 na taon na ito. Kung hindi mo naman ako mahal, bakit mo ako pinapakita ng labis na pag-aalaga? Bakit mo ako ginagawa ng ganito kabuti? Bakit mo pa pinangakuan na pakakasalan ako? Bakit mo pa ako ipinagtatanggol? Hindi ganoon ang nangyayari tulad ng iniisip mo. Hindi ko kailangan ng awa. Hindi ito kawanggawa. Hindi ito awa. Gusto kong buong buhay ko. Ang mapasaya ka. Gusto kong buong buhay ko. Gusto kitang pasayahin. Ayos lang ako. Ang kasal ninyo. Ano ang kailangan ngayon? Dapat asul ang imbitasyon sa kasal. Kailangan kong magtrabaho para sa pera.
Wan Ying. Wan Ying. Ying Ying, Wan Ying, Ying Ying. Bakit mo ako gustong iligtas? Nang dahil sa kanya, nalubog ka sa impyerno. Ngayon, ako na ang magdurusa. Ang kanyang kabaliwan. Nasaan ang nanay ko? Ibalik mo ang nanay ko. Hindi kasalanan ni Papa ang tungkol kay Luoxi. Para sa akin ang nanay mo. Anong sinasabi mo? Ako ang anak ni Nainging at ako. Tama. Si Lei Shen Xinyuan, ang tunay mong ama. Siya ang tunay na mahal ng iyong ina. Walang mali ang sinabi ng nanay. Bobo ako. Pasensya na. Pasensya na. Kung patatawarin ako ng nanay ko, saka ako rin ay patatawarin ka. Sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang nangyari nitong mga taon? Ako na lang ba ang magsabi? Tia Jingjing. 6 na taon na ang nakalipas. Alam na niyang buntis ka bago pa umalis si Inying ng bansa. Pareho kayong nagtago sa akin. Dahil sabi niya, ayaw niyang manatili kang nahihirapan sa pagitan niya at Nixia mo. Na nahihirapan pumili. Ang taong ito ay laging tumutupad sa salita. 6 na taon na ang nakalipas. Dahil sa nalunod ka, nagkaroon ka ng pulmonary embolism sandali. Sakit na paikot-ikot kang gumulong sa lupa. Ying Ying, Ying Ying. Ayos ka lang ba? Saan ka masakit? Tingnan ko. Ying Ying, ganito ka nakasakit. Tatawagan ko na si senior sister. Hindi pwede. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Kaysa istorbohin siya sa anumang bagay. Dapat talaga akong mamatay. Noong isinilang si Luoxi, nagkaroon siya ng komplikasyon sa panganganak at malapit ng mamatay. Sa totoo lang, mamatay na ako. O hindi. Dahil sa pagkalunod ni Inying, kaya nagkaroon si Luoxi ng congenital heart disease. Sobrang pagod siya sa mga ito. At ayaw niyang makita ka at siksiao mo. Dahil naaabala ang kanyang pag-iral. Iniligtas kanya gamit ang sarili niya. Tingnan mo mismo. Pakiusap, kailangan mong mabuhay. Yan. Sinabi ng doktor na ang iyong mga nerbiyos sa utak ay malubhang nasira.
Maaari kang mawalan ng malay ng napakatagal. Ngunit ako at ang aking anak na babae ay maghihintay sa iyo. Para sa atin, gumising ka, okay? Yuan. Gusto kong tanungin ka ng isang tanong na matagal nang nakatago sa aking puso. Walang lihim na hindi sinasabi. Ginoong Shen. Nais mo bang pakasalan si Genji? Siya, kahit sa panahon ng kasaganaan o kahirapan. Kahirapan man o kayamanan, ay palaging sasamahan siya. Bigyan siya ng kaligayahan. Ginoong Shen. Handa ka bang pakasalan si Gigi? Siya, sa mabuti man o masamang panahon. Kahirapan man o kayamanan, ay palaging sasamahan siya. Bigyan siya ng kaligayahan. Hindi ako handa. Masaya akong marinig ang sagot mula sa puso mo. Sa totoo lang, hindi ko talaga gustong saktan si Anyan at ikaw. Siguro sobra lang akong makasarili. Sa mundong ito, mahihirapan talaga tayong mapagsabay-sabay. Kung hindi magigising si Kazuhiro, anong gagawin mo? Patuloy akong maghihintay hanggang sa magising siya. Po. Kung hindi ka magagawa sa isang araw, inaasahan kita buong araw. Isang taon lang, hindi pwede. Maghihintay ako sa'yo ng 1 taon. 10 taon, hindi pwede. Maghihintay ako sa'yo ng 10 taon. Sa buong buhay ko, maghihintay pa rin ako sa'yo.